Yan, magandang araw sa inyong lahat at umpisahan natin itong bigas, no? Yung bigas na 20 pesos dito nag-uumpisa sa Visayas. No, nagtataka sila, no? Nagtataka dito si Duterte, si Inday Sara Duterte, bakit daw sa Visayas, no? Sa Visayas nag-uumpisa ang bigas. Bakit daw may problema daw sila sa bigas? Sa Visayas kulang daw yung boto diyan sa Visayas, kaya sa Visayas daw nila uunahin o bibigyan ng 20 pesos na bigas, no? Alam mo sa totoo lang, ano, problema pa rin niya, no? Problema pa rin ni Sara yan na kailangan niya sabihin, no? Na bakit hindi sa Metro Manila o sa Mindanao? Bakit daw sa Visayas pa rin? O sa Visayas nila binigay ang bigas na yan, 20 kilos, kasi ang sabi niya, may problema daw ba sa boto ang taga Visayas, no? Para sa mga alyansa. Kaya ang bigas na 20 kilos, inuna nila sa Visayas. O, di ba? Ganun naman talaga ang labanan diyan kasi nga magbibigay man o hindi, masama pa rin, di ba? At least kahit paano meron na sa Visayas. May nakikita na tayong 20 pesos na bigas sa Visayas. O, tapos magrereklamo na naman si Sara, di ba? Panoorin natin yung kanyang reklamo, no? May reklamo siya rito. Ayan, oh, pakinggan niyo, ito. Pakinggan niyo. Ayan. Tutulad naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magtutuda ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga taga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga taga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat Nako. ng mga governor o karamihan ng mga governor sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka, oh, di ba hindi siya sigurado? Kasi mahirap yan eh, no? Mahirap yung hindi ka sigurado. Kumbaga, gumagawa-gawa ka ng kwento na bakit sa Visayas lang ang 20 pesos na bigas. Mag-antay-antay ka. Makikita mo yan at malalaman mo yan na meron na rin dito sa Luzon at sa Mindanao. Di ba? Kundi kaya, unahin na lang muna yung Mindanao pagkatapos ng Visayas. Di ba? Kasi para wala na siyang masabi. Wala na siyang maraming masabi. Kasi, di ba, gano'n naman talaga ang labanan dyan sa politika. No? Pula-puti ang labanan dyan. Di ba? Kung hindi ka dito kakampi sa pula, doon ka sa puti. Di ba? Kaya ang mangyayari niyan, sisiraan talaga. Siraan talaga mangyayari dito, no? Kung magbibigay man, pero sa may expectation pa rin, bakit hindi sa Mindanao, hindi pa rin sa Luzon, bakit sa Visayas? Tapos gagawa ng kwento, no? Magsasalita ng may problema ba sa boto, no? Pagdating ng halalan, bakit Visayas lang, di ba? O, tingin ko naman, inuuna lang yan kasi mas marami talagang nangangailangan sa Visayas ng mas mababang presyo na halaga, di ba? Kung sabihin man natin kung sa kahirapan, pantay-pantay lang naman ang kahirapan. Kaya lang siguro, inuna lang ang Visayas. Wala naman ibig sabihin siguro na kung ano man. At least kahit paano, nakikita natin na uh, may 20 pesos na bigas na. Di ba? Kaya dapat sana mas matuwa ka na meron ng 20 pesos na bigas na binibigay sa Visayas, di ba? Sa laki ng Pilipinas, di ba? Sa laki ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao yan. Siyempre, kung saan yung mas nangangailangan ng tulong, mas uunahin, di ba? Mas uunahin. Kasi siguro nag-request na mas kakulangan sa bigas, no? Mas mura dapat ang kailangan. Kaya siguro inuna ang Visayas. Wala naman sigurong ibig sabihin na bakit malabas lang suporta sa pagdating ng botohan itong Visayas, di ba? No? Kaya dapat hindi na tayo nag-iisip pa eh. Hindi na tayo nagbibigay pa ng negatibong pananaw sa mga ganitong klase. No? Nagbigay na nga, ito na nga yung 20 pesos na bigas, dumating na nga sa Pilipinas, o nagbigay na nga sa Visayas, magrereklamo pa rin, 'di ba? Magrereklamo pa rin, no? At tingin ko naman inuuna lang ang Visayas. Pagdating naman ng matapos ang Visayas, o siguro Mindanao naman, bigyan din ng mas mababang halaga. Kung ito ay mabibigyan na talaga ang Mindanao pagkatapos ng Visayas, sigurado ano ang masasabi nyo sa ginagawa ng gobyerno ngayon? 'Di ba? May masasabi pa ba kayo diyan? 'Di ba? Kasi dito naman sa Luzon, pinababaan na rin ang presyo ng bigas. Ba? Alam mo sa totoo lang, dapat hindi na tayo nagrereklamo niyan eh, no? Na nagbibigay ng mababang presyo ang halaga no ng bigas
sa Pilipinas, marami pa ring satsat, marami pa ring gagawa ng kwento, no? Ito na nga yung 20 pesos sa Visayas inuuna diba? Dapat alalahanin nyo, no, yung mga nakaupo diyan, dapat unahin talaga ang mga mamamayan, hindi yung puro satsat, hindi yung puro nagagalit lang sa kapwa, no? Hindi yung puro negatibo lang yung nakikita. Dapat itong si Sara gumawa na rin ng hakbang para naman din mapakinabangan ng taong bayan. Hindi puro satsat, dakdak, puro puro pang paninira, di ba? Ito na nakikita na niya na 20 pesos no, at least kahit paano bumaba ang bigas sa 20 pesos na mga para sa mga DDS supporters na nakikita nyo, di ba? Yung kay Duterte dati, yung kay Digong, sobrang taas ng bigas niya. Sobrang taas talaga. Yung mga bilihin nun, ang taas talaga. Doon nag-umpisa ang pagtaas ng bigas, pati mga gulay na mga dilaw na gulay ay binibenta pa. Dilaw na gulay, yung pantapo na lang binibenta pa. Doon nag-umpisa sa kanya yung pagtaas ng mga bilihin, no? Dahil sa kanyang pangungutang sa Pilipinas, doon kinukuha yung mga pambayad din, no? Sa mga bilihin. Para taasan niya, may pambayad siya sa mga utang niya. Hindi naman nabayaran yon. Si Marcos pa rin ang nagbabayad ngayon ng inutang ni Duterte. Diba? Bago siya umalis, ang laki ng utang ng Pilipinas, di ba? Sino nagbayad niyan? Si Marcos lang, di ba? Kasi nasa presidente talaga ang pagdadala ng tunay na pamamalakad ng Pilipinas, di ba? Ito na kung saan ay binibigyan ninyo ng masamang mensahe ang Pangulo ng Pilipinas ngayon, ay mas lalo pa niyang ginagalingan. Di ba? Panoorin natin ulit itong si Sara na wala namang nagawa. Puro satsat at puro dakdak. Tingnan nyo. Magrereklamo pa rin, di ba? Magrereklamo pa rin na binabaan na nga yung bigas, magrereklamo pa rin. Ito. Budol na naman nila yung mga tao sa 20 Paano pesos nabudol? per kilo na bigas. At magdududa ka na... Di ba budol daw? Paano nabudol yun? Inagbigay na nga ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Ibig sabihin, meron yan, sunod-sunod na yan, buong Pilipinas na yan, mag-antay-antay ka. Ikaw nga itong may problema sa utak yata dahil ang pera ng bayan, hindi mo pa binabalik Talagang pinamigay mo yung pera ng bayan kung kani-kanino di ba? Dapat ibalik mo yan ng buong buo sa Pilipinas, di ba? At mapakinabangan naman din ang pera na kinuha mo, di ba? Ikaw nga itong puro satsat, puro dakdak, na wala namang ginagawa, labas-pasok lang ng bansa, no? At ginagastos lang yung pera ng bayan. Alam mo, sa totoo lang, pinaupo kayo dyan ng gobyerno, ang mga tao, niluklo kayo dyan sa gobyerno, dapat magtrabaho kayo, di ba? Magtrabaho kayo, hindi puro dakdak, puro satsat, di ba? Puro paninira, wala nang ginawa, no? Wala nang trabaho, wala nang nangyayari, no? Puro na lang sila ganyan. Pero itong presidente ay gumagawa na ng paraan, may masasabi pa rin itong si Sara Dutae, di ba? Tingnan nyo na lang, no? Kaya maraming naiinisa dito Visayas lang, hindi pa nagugutom yung mga taga Mindanao, hindi pa nagugutom yung mga... ikaw nga wala kang ginagawa taga Mindanao ka, wala kang ginagawa Dapat kung marunong ka ang Mindanao, dapat pakainin mo rin yan. Bigyan mo ng mababang mga bilihin dyan, no? Bigyan mo ng sapat na pag-intindi, pang-unawa ang Mindanao kasi taga Mindanao ka. Dapat kung hindi inuna yung Mindanao, dapat ikaw, dahil nandyan ka sa Mindanao, taga Davao ka, dapat ikaw yung nag-aasikaso ng Davao, hindi yung puro satsat ka, puro dakdak, di ba? Kasi wala ka namang nagagawa Wala ka namang nagagawa, Sara Kundi labas-pasok ka ng bansa, pupunta ka ng Netherlands, kahit na nakakulong na yung tatay mo, gusto mo pa rin puntahan kasi nga, kahit na nagpapahinga na yan doon, maganda na buhay doon, masarap pa yung pagkain, pabayaan mo na doon na makulong yan. Kasi para mapagbayaran niya yung ginawa niya na kill, di ba? Pagbayaran niya. Dapat talaga magtrabaho kayo, hindi puro paninirang puri sa presidente, di ba? Wala ka, Sara. Mga Digalisor, bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governor o karamihan ng mga governor sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Di ba? Nagbibigay siya ng maling intensyon na naman, maling mensahe na naman, no? Pilit niya talagang sinisira itong tao na gumagawa na ng paraan na mabigyan ng bigas na mura, no? Alam mo, sa totoo lang, mga taga-Visayas, dapat kayong magalit dito sa mga Duterte, no? Kumbaga naiinggit siya bakit Visayas lang ang binigyan ng bigas na mura. Dapat nga magalit pa kayo no? Kumbaga naiinggit siya, no? Naiinggit siya kasi inuna yung Visayas bigyan ng 20
pesos na bigas. Naiinggit yan, no? Naiinggit yan. Ganyan yan eh. Walang magawa yan eh. Puro dakdak, puro satsat. Dapat, kung inuna ang Visayas bigyan ng 20 pesos na bigas, dapat siya na lang ang gumawa din ng yung pera ng bayan diyan, binili niya ng bigas at pinamahagi rin sa mga tao. 20 pesos din at siya rin gumawa rin ng paraan. Hindi puro siya paninira, di ba? Kasi halos wala na siyang ginawa eh. Ano na lang eh, pangontra ng pangontra sa presidente, di ba? O kung iisipin niyo ng mabuti, gumagawa na ng paraan yung presidente na para bumaba, pero siya naman, pangontra siya ng pangontra. O, di ba wala na siyang ginawa? O, wala na siyang magandang ginawa sa Pilipinas. Isipin niyo na mabuti, dapat ang Visayas magagalit sa taga dito sa Kaysara eh, no? Magagalit sa Kaysara, yung taga Visayas. At huwag niyong iboto yung kanilang yung kanilang politician na yan. Kasi gagawin nila yan, puro Mindanao lang, no? Visayas, Luzon. Huwag niyo iboto yung mga nila diyan kasi nga puro lang yan sila, no? Mindanao lang ang bubuhayin nila. Oh, diba? Hindi ko naman inaano yung mga taga Mindanao kundi yung si Sara parang naiinggit. Parang naiinggit siya na bakit Visayas lang ang binigyan ng 20 pesos. Mag-antay-antay, di ba? Kasi inuuna lang yung Visayas kasi mas nangangailangan din sila ng tulong. Malay natin, merong nag-request niyan ng mga taong bayan, no? At mag-antay-antay ka, Sara, para naman din makatikim kayo ng 20 pesos na talagang hinihiling ninyo, di ba? At ito na nga, no, inuna na sa Visayas. Ito namang Luzon, talagang bumaba din naman ang mga bilihin at yung bigas dito, no, sa Luzon, bumaba na. Oh. Kaya ikaw, Sara, gumawa ka rin ng paraan para naman din may magawa ka sa Pilipinas, may magtrabaho ka, no? Para ito sa ating, no, sa Makapinas na channel, please po, i-like nyo at i-subscribe ang ating channel. Kasi itong si Sara, wala naman itong ginawa eh. Puro paninira lang, no? Puro paninira lang sa presidente. Puro siya daldal, no? Dapat magtrabaho siya. Yan. Hanggang dito na lang. Sana naman din bigyan nyo ng pansin itong 20 pesos na bigas ni PBBM na binigay sa Visayas. At tingin ko naman isusunod na yung Mindanao dahil PG na si Sara na makatikim ng 20 pesos na bigas. PG na yan, no? Kaya kahit ihuli na lang ang Luzon kasi bumaba naman din ang bigas sa Luzon, no? Unahin o isunod si PG Sara Duterte sa Mindanao, bigyan na rin ng 20 pesos na bigas. Kaya maraming salamat.